Magandang umaga po sa ating lahat. Andito na po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook. Live sa mga friends ko at sa mga followers ko ay team replay, pati na rin doon sa mga subscriber ko sa YouTube na hanggang ngayon nagpapasalamat ako at kayo pa rin ay sumusubaybay sa akin. Bagamat alam ko na ngayon, pagkatapos ng live na to, marami siguro sa inyong hindi na manonood sa akin. Lalo na ito yung mga Trump supporters. Kasi ang pag-uusapan po natin ngayong araw ng Lunes dito sa Pilipinas ay yung pagkakapareho ng diehard Duterte supporters at saka sa mga MAGA, ang mga Make America Great Again Republicans na mga supporters ni Donald Trump sa Amerika. Kasi nung Biyernes, ako ay nag-live, kung tandaan ninyo at pinag-uusapan natin doon, ay mga bagay-bagay tungkol sa Pilipinas, tungkol sa giyera at sa Middle East tungkol sa presyo ng langis, kung ano yung tugon ng gobyerno. At napag-usapan natin do'n, pahapiyaw, although hindi masyadong malalim, ang pag-uugnay ko kay Donald Trump sa giyera at pati yung pagsasabi ko na ang mga DDS katulad ng MAGA 'yan at malimit ang mga Duterte supporter, Trump supporter din 'yan. May mga nagreklamo sa aking live, at naka-post at ang iba ng insulto pa. Bihira kong patulan 'tong mga ganito. Pero hindi pagpatuloy ito, kundi pagpapaliwanag at pag-e-educate. 'Di ba sabi ko ang layunin ko makapagturo ng kaisipan. So kailangan ko sigurong tugunan 'tong mga 'to kasi may mga nanonood sa akin na hanggang sa ngayon ay hindi naintindihan kung anong aking adbokasya at sino ako. So, hindi ito pagpapatol, sa totoo lang tinanggal ko mga pangalan, eh. Yun lang mga sinabi. Isa-isahin natin kasi may 5 akong nakita na talagang sobra yung kang pagsabi ko ayoko namang gawiting kabobohan ano, pero sige na nga gawin na natin. O share natin ito katulad nito. Ito ay isang, ah, teka mukhang hindi pa 'to ang aking gustong tukuyin. Ayan, ah, teka, share. Mag-share muna tayo. Itong ating ito na nasaan na ba? Okey. Ayan, ayan. Bakit ba ito lumalabas? Hindi ito ang gusto kong palabasin. Ano ba 'to? Ha, pasensya na, meron akong, ah, hinahanap na image. Okey, okey. Ah, kasi meron akong mga listahan ng mga ano, mga gusto ko ipakita sa inyo, na hindi ko ayaw ko sanang patulan kaya lang alam mo na, minsan dapat, yung, ah, mga tao na yung, yung ang mga sinasabi nila ay mga taliwas dun sa mga, ah, yung kailangan punahin, okey? So pasensya na hinahanap ko muna yung mga ano, ha, okey. 'Yan. Nakikita niyo na siguro 'yan ano, okey? Itong itong anong 'to, nakikita niyo, ito ay isang comment na nanggaling sa isang nanood nung Friday. Kung ito, makinig kayo. Nakalagay dito, "Kasalanan din po ba ni Trump na tinugunan niya ang tulong na hiningi ng mga mamamayan, hindi mamamataan ng Iran, dahil walang demokrasya sa bayan nila? At kailangan ng USA na pigilan ang banta ng nuclear war na maaaring pangunahan ng Iran. Alam mo, ang Amerika matagal na po yan nakikialam sa politika ng lahat ng bansa. Hindi ko naman inaalis na na may problema sa Iran. At ako, galit din ako sa mga tao doon na namumuno dahil sinisikil nila ang karapatan
ng kanilang mga mamamayan. Ngunit ito ay sa paraan na dapat ginagawang maayos, mahinahon. Unang-una, may proseso po ang pagdeklara ng giyera sa Amerika. Hindi ko na inaalis ang Amerika makialam sapagkat interes nila 'yun, eh. Pero ang proseso po dapat dito, dapat po itong inaprubahan ng kanilang kongreso. Dapat po itong inaprubahan ng kanilang kongreso. Dapat pinadaan niya sa kanyang Congress at ito ay inaprubahan ng kanyang pagpunta sa Iran. Pangalawa, mismong ang kanyang mga makinig po ikaw ha, kasi ako'y parang pinagsasabihan mo na hindi ko alam ang sinasabi ko. Ang nagkaroon po ng imbestigasyon ng Amerika. Mismong kanilang mga opisyal sa intelligence ang nagsabi na 'di ba binomba na ng Amerika ang Iran nung makailang buwan? At mismong si Trump na ang nagsabi na na-obliterate na ang ang kakayahan ng Iran na mag-ano, na tawag nito, mag, manufacture ng, nuclear nuclear arms. At mismong intelligence ang nagsabi na wala ng kakayahan. Kasi ang nakalagay sa konstitusyon ng Amerika, puwede lamang maggiyera kung may imminent threat. Ano ba ibig sabihin ng imminent? Tingnan mo sa diksyonaryo ang ibig sabihin ng imminent. Ngayon na at ayon sa intelligence mismo ng Amerika at yun yung inamin mismo nila na walang imminent threat. So, hindi natin inaalis sa may banta ng nuclear war na galing sa Iran, pero ito ay pinulbos na nila nung huli at mismo nga nagsabi na ay ang kanilang intelligence na wala na yung gano'ng klase ng banta na imminent. So, hindi puwedeng gamitin ng giyera at kung gagamitin man ng giyera dapat na nagpaalam muna si Donald Trump sa kanyang Congress. So, kung tinatanong mo kung sino ka man, kasalanan din ba ni Trump? Kasalanan niya. Kasi bagamat may hinihingi na tulong ang mga mamamayan ng Iran dahil walang demokrasya sa bayan nila, ang prosesong pinagdaanan niya ay mali. Ang prosesong pinagdaanan niya, una, walang imminent threat, mismo ang kanyang intelligence ang nagsabi na. Pangalawa, ay kung meron man ay dapat siya'y dumaan muna sa Kongreso. Dapat ito ay sinertipika muna ng Kongreso. Hawak naman ng mga Republicans yun, eh, ba't hindi muna niya sinabi, 'di ba? So yun yung isang parang gusto kong sabihin na parang, ah, itong ah, mga MAGA Republicans, basta-basta na lang nagsasabi ng kung ano-ano, 'di ba? Na parang parang ako pa yung bobo, 'di ba? Parang yung nakakainis, eh, na parang sasabihin ko pa na mali, para bagang ako yung nagsasalita dito ng hindi ko inaaral ang sasabihin ko. O eto pa, meron pang isa, ayan, yan din. I disagree with your statement that most of the Pinoy Trump supporters are also DD shit. Please do not involve yourself with the American politics. Number one, bagamat sinasabi ko na hindi ang sabi ko lang naman kung hindi naintindihan, mas malimit na mga DDS ay mga Trump supporters. Sapagkat yun ang karanasan ko. Lahat ng kilala ko na mga Pilipino na Trump supporters ay DDS supporters. Lahat. Ni isa wala. Ngayon kung ikaw ay exception doon, fine. Kung ikaw hindi DDS at ikaw ay loyalista at maka-Trump ka, iilan lang kayo at wala akong kilala, ngayon lang ako nagkakilala, hindi naman kita kilala, follower lang kita, 'di ba? Nanonood ka lang, 'di ba? 'Di ba? Oh, ang sinabi ko mas mali at 'yan ang karanasan ko. Kasi ang sinasabi ko dito, ang mga paniniwala ng mga DDS halos pareho ng mga MAGA. Kung sambahin si Trump ay grabe, gano'n din ang mga supporter ni Duterte dito sa Pilipinas. Si Trump at saka si Duterte halos pareho ang pulitika. Ginagamit ang emosyon, ginagamit ang, mga pagsasalita ng mga walang kontrol.
So, kung hindi ka katulad dito, then fine, good for you, I'm sorry if I called you, a DDS. However, yun ang realidad ko, yun ang kilala ko, lahat ng kilala ko na mga Trump supporter sa Amerika ay mga DDS. Hindi mo puwedeng ma-negate yan. Oh, ito, please do not involve yourself with American politics. Bakit hindi? Unang-una, kung sino ka man, ako may PhD sa political science. Alam mo ba ang political science? Ang isa sa mga area ng international relations at politics. Ang pinag-aaral namin sa political science, hindi lamang politika ng Pilipinas, kundi politika ng ibang bansa. At nagkataon na inaaral ko din ang politika ng Amerika. Baka mas marami pa akong alam sa politika ng Amerika kaysa sa iyo. Hindi ba? Nakalagay at saka bakit please do not involve yourself with American politics, ay apektado na ang buhay natin dito. Gawa ng American politics, gawa ni Trump, tumaas ang presyo ng bilihin dito sa Pilipinas, gawa ng langis. Yan ang diniscuss natin nung Biyernes. Ngayon, kung hindi mo maintindihan yan, aba, ay ikaw may problema, hindi ako, 'di ba? Please do not involve yourself with American politics. Unang-una, alisin mo yung "the." Wala ka dapat "the American politics." Nakalagay dapat diyan, "Please do not involve yourself with American politics." Kinorek na tuloy, teacher ako, eh. Pinapainit ang ulo ko, eh. 'Di ba, sasabihin na wala akong karapatan na magsalita tungkol sa Amerika, na para bang unang-una lahat tayo may karapatang magsalita. Pangalawa, it's as if nagsasalita ako ng hindi ko alam. Hindi ko naman kailangan ipagbandera sa inyo, pero ito pagsasabihin ko na ako po ay nag-aral ng political science, hindi lamang po undergrad, hindi lamang po MA, ako po ay may PhD. Alam niyo ba ang PhD, 'di ba? Itinuturo ko 'yan, nagtuturo ako ng ganyan. Kaya puwede ba ako'y tigilan niyo, 'di ba? Hmm. So yun yung point na parang maaaliw ka na sa mga pinagsasabi nitong mga 'to, 'di ba? Na parang parang parang, dahil lamang sa kanilang mga, ah, pagdepensa kay Donald Trump kung ano ng mga sinasabi na, okey? Oh, ito may ise-share pa akong isa, hmm. Eto naman, nakalagay, "Please do not," ah, nakalagay, "Please do not compare Trump with your corrupt official." Oh, yan na, nakalagay. Ah, "You do not know what you're talking about. Napakababaw ng iyong pag-iisip sa bagay na ito. Pag-usapan mo na lang ang ating Pinas sa puro kurap. Ang problema po ay ang ating gobyerno. Paano na 'to maayos? Kulilat na tayo sa buong Asya. Nakakahiya. This is just temporary crisis until this war is over." Inuulit ko, ah, hindi ko po tinutulad si Trump sa administrasyon ng Pilipinas sa ngayon. Ang tinutulad ko po siya kay Duterte. At huwag mong sabing, "I do not know what I'm talking about." Dahil sinabi ko nga, inaaral ko 'yan. Napakababaw ng pag-iisip ko sa bagay na ito. Aba, mababaw ba ako? 'Di ba? Mababaw? Kababawan ba sinasabi ko? Hindi lang ako bang nagsasabi nito? Malinaw naman talaga na Trump supporter ka, eh, kasi ganyan ka magsalita, na para bagang sa tingin mo walang ginagawang mali si Trump. Eh, yung Epstein files na nga lang, eh, paliwanag mo nga 'yan, eh, na naglalabasan na ngayon may mga hinalay siyang mga bata. Yung mismong may namatay na na kaaway niya kahit saang pumunta kang lugar sa mundo, ang patay hindi na yun tinitira. Eh, pero katulad din siguro siya ng ni Duterte, eh, hindi ni ginagalang ang patay, hindi rin ginagalang ang Diyos, 'di ba? Tama ka, ang problema natin ay ang ating gobyerno. Ayusin natin ito, pero ayusin mo rin yung pag-iisip mo at saka ayusin mo rin yung spelling mo, hindi yung Kulilat kundi Kulelat, Kulelat. Pumatol na, eh. Aayusin natin ang pag-iisip natin pero ayusin mo rin ang spelling mo, ha. Kasi yung bang kung minsan ayokong pumatol pero kapag ganyan ang mga statement na parang ang, ah,
bumabanat na agad ng ad hominem na mababaw ako mag-isip, abay, ako hindi ho naman ako nagsasalita dito ng hindi ko iniisip, eh. In the first place, bakit ka ba nakikinig sa akin? Ba't ka ba nanonood, 'di ba? Temporary crisis until this war is over? Yes, it is a temporary crisis pero meanwhile, people are dying. In the Middle East, may nabomba na eskuwelahan. May nabomba na eskuwelahan, ang daming batang babaeng namatay, temporary crisis lang 'yun. Tumaas ang presyo ng ating ano, tumaas ang presyo ng lahat dahil gawa ng pagtaas ng presyo ng langis, temporary crisis lang 'yun. Eh, meanwhile may krisis tayo, 'di ba? Hindi ka ba nun nag-iisip? Inuulit ko, ayon mismo sa intelligence ng Amerika, walang imminent threat ang Iran sa kasalukuyan. So, walang rason makipaggiyera ang Amerika. Pangalawa, kung sakali man siya nagyera, dapat humingi siya ng approval sa kanyang Congress, hindi niya ginawa yun. Kababawan ba yung sabihin ko yun? Tigilan nga ako, 'di ba? Nakakaano, eh, yung bang itong mga 'to, 'di ba? Parang ang sa kanila, parang wala na, hindi na puwedeng magkamali si Trump. Oh, ito pa ang isa, tingnan natin kung anong sinabi. "Do not lecture us please, wala kang alam sa mga bagay tungkol sa Amerika." Wala, yun ang sinasabi niya, wala kang alam. You are looking at the outside layer of this war. Pakiusap lang, talk about Philippines only. Nakakahiya ka sa Estados Unidos. Parang, you, hindi ho you yun, o yun. Payong kababayan lang po. Payong kababayan ko rin. Kababayan na kabayan, payo ko rin sa'yo, huwag mo akong husgahan ng di mo alam, okey? Unang-una talagang magle-lecture ako kasi ako po ay teacher at saka bakit ka ba pumupunta dito sa aking channel, alam mo naman na para akong ditong teacher nagle-lecture, 'di ba? Anong wala kang alam? Alam mo ba kung anong alam ko? Ikaw, ano bang tinapos mo? Ako, may PhD ako sa political science. Kahit saan ka pumuntang dubalop na mundo ang pag-aaral sa political science, kasama po diyan ang international relations, international politics, isa po 'yun sa mga areang inaaral namin. Hindi ako magsasabi ng bagay-bagay na hindi ko alam. Matagal ka ng sumusunod siguro sa'kin o siguro bago ka lang, pero kung matagal ka na, alam mo na bago ako magsalita dito, inaaral ko at hindi ako lalabas outside layer of this war. What do you mean outside layer of this war? Indeed, we have to look at the outside impact of this war, not only to your America, because I'm sure you're now in America, okay? Payong kababayan, ba't ako mahihiya sa Estados Unidos? Bakit ako mahihiya kay Trump? Dapat ang mahiya si Trump sa mga tao diyan sa Amerika na ikaw siguro kaya mong tiisin dahil ganyan ka mag-isip, 'di ba? Ang pag-iisip mo kahit mahirapan ka na sa gasolina, temporary crisis lang 'yan, nakakahiya sa Amerika na punahin mo si Trump. Tapos magagalit ang mga katulad mo, tatawagin ko katulad ng DDS mag-isip. Eh, ganyan ang DDS, 'di ba? Ganyan ang DDS. Kahit nahihirapan, "Oh, well, ano lang 'yan, si Duterte nagbibiro lang 'yan, hindi naman 'yan seryoso, si Sara okey 'yan." Kahit mali na yung sinasabi, kahit wala ng patutunguhan, hahanapan ng sense. Hahanapan pa rin ng liwanag ang dilim, 'di ba? Hoy, tigilan niyo, 'di ba? Oh, 'yan, payong kababayan din, huwag kang maghusga, huwag mong sabihing wala akong alam. Ako nga hindi kita hinuhuhusgang wala kang alam kahit obvious, eh, 'di ba? Hmm. Nakakainit ng ulo, eh, hindi ba? Hindihan, eh, 'di ba? Parang ako pang pagsasabihan, 'di ba? Hmm, hmm. Ano na tayo dito, 'di ba? Oh, siya mag-share pa na uli ako ng huli. Oh, 'yan, okey. Eto ang nakakatawa. Ang sabi niya, "Mr. Contreras,
Hindi ka nga DDS pero may TDS ka. Alam mo yung TDS, tawag nila doon, Trump Derangement Syndrome. Mali ka sa sinasabi mong mga Trump supporters ay mga DDS. We are not that stupid as you think we are. Don't really care if Duterte rots in jail at the ICC for his crimes against humanity and deserves. Maybe you should lay off on expressing opinions about geopolitics and shouldn't seem to truly understand the reason why the United States and Israel acted upon a state that wishes their elimination from the face of the earth, as they literally chant in their halls of government. Anyway, TDS is what you seem to be showing signs of. Relax ka lang, hindi kami DDS. And never will be, at bawas-bawas mong kapapanood ng CNN. Done with your vlogs and unsubscribing. Aba, okay po. Layas, go. Kabawasan, hindi ka kabawasan sapagat mukha kang hindi nag-iisip. Hindi ka ang audience ko, hindi ka ang crowd ko. Kasi maga ka. Anong TDS pinagsasabi mo? Siguro nga, kasi nga ayoko ng ginagawa ni Trump. Ayoko din ng ginagawa ni Duterte. Yung, ah, katulad ng sinasabi mo, again, paumanhin kung ikaw ay nasabihan kung ikaw ay DDS, yung pala hindi ka man DDS, siguro loyalista ka. So may mga loyalista din pala na Trump supporter. O sige, ikaw yun. Paumanhin, pero ikaw ay Trump supporter pa rin. Lay off about expressing my opinions about geopolitics because I do not truly understand the reasons. I have a PhD in political science. I teach this. Inaaral ko to. Ngayon kung ikaw hindi mo alam yan, tama-tama nga siguro na umalis ka na dito sa espasyo ko, hindi kita kailangan. Hindi ka bagay dito, 'di ba? I'm sure marami at doon sa mga katulad mag-isip nito, umalis na rin kayo. Hindi ko 'di ba sabi ko sa inyo, I don't need an audience who don't relate to me, 'di ba? Gano'n lang kasimple 'yun. Inuulit ko, 'di ba? I repeat. Bihira akong pumatol sa mga ganyan, eh, pinatulan ko na kasi it's about time that I have to explain to these people that, when I say these things, pinag-aaralan ko. At kung nagkakamali ako, nag-apologize ako. Kilala yan ng mga followers ko. Ngayon, kung kayo na-offend sa sinabi ko ngayon dahil maga din kayo, go. In short, layas. Okay? Yung isa tinakot pa ako, mag-unsubscribe siya, go. Wala mo, kawalan? No. 'Di ba? Kasi unang-una, alam niyo naman na hindi ko gusto ang politika ng mga DDS. Pangalawa, hindi ko rin gusto ang politika ng MAGA. Para sabihin na ako'y emosyonal, hindi ko alam yung sinasabi ko, wala akong karapatan na magsalita tungkol sa Amerika. When nahihirapan ang buong Pilipinas sa ngayon because sa kabalbalan ni Trump. Sinasabi nila hindi sila DDS. Pero kung mag-isip sila, parang DDS eh. Dahil ganun nga rin ang MAGA. Tingnan mo na lang ang mga pananalita, di ba? Sa halip na makipag-argue sa posisyon mo, ang pupuraan ikaw, wala kang alam, hindi mo alam ang sinasabi mo, 'di ba? May TDS ka, 'di ba? Na para bagang derangement, para bagang nababaliw lang ako na hindi ko naintindihan kung ano si Trump. 'Di ba ganyan din ang style ng DDS? Ang binabanatan yung pagkatao ay naging insulto na hindi yung hindi nag-uusap sa level ng argumento. O di ganyan din ang DDS pero galit na sasabihin na hindi sila DDS. Hindi nga kayo DDS pero kung mag-asa kayo, DDS kayo. Dahil MAGA kayo. Yun ang point ko. Na ang pag-iisip ng MAGA parang pag-iisip ng DDS. Ngayon kung hindi ka DDS, ibig sabihin yan, DDS ka rin mag-isip. Kasi at totoo lang marami ding loyalist na ganyan. Yung mga loyalist na iba, para din kung ang DDS meron silang Duterte, yung loyalist meron ding Marcos, na para bang walang pwedeng gawing mali sa PBBM. Ganoon mag-isip na loyalist. Masanggi mo lang. Di ba ganyan din ang mga loyalista? Sanggiin ko lang si Marcos, magagalit na sa akin. Sasabihin ko lang na talagang totoo naman na nung martial law ay may mga human rights violation, nagagalit na sa akin, di ba? Eh kahit totoo naman yung sinabi ko, at sabagat yun ang naranasan ko, hindi ba? This is really something that is really, it's a matter of using reason, 'di ba? So pasensya na kung pinatulan ko, kailangan kong patulan just to tell you that, may mga ganitong taong mag-isip. Inuulit ko, ito pong espasyo kong ito dito, libre po ito, public service ko, hindi ko 'to pinagkakitaan. Hindi ako nagmo-monetize.
Kahit marami akong trabaho ginagawa ko dahil commitment ko 'to. Ngayon kung hindi niyo gusto sinasabi kong lumayas kayo, hindi ko kayo kailangan, gano'n lang. As of now, if you don't like what I'm saying, leave. Maghanap kayo ng ibang papakinggan niyo. Gano'n lang naman ako, okey? Pero patuloy ko 'tong gagawin dahil commitment ko 'to. O sige na, sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa'kin ng UP Serve the People. At sana nakapagturo ko sa iyong kaisipan na plus ko yung mga puso at napabago kong pananaw sa buhay, lalong na sa usapang pulitikal. Kasama na doon si Trump, kasama na doon ang Amerika. Dahil sabi sa kanyang Lasal, "Teach mind, touch heart, and transform lives." Okay, Lunes na Lunes, eh, ang sama ng simula natin pero nung pang Biyernes ako nanggigitil sa mga nababasa ko, eh. Kailangan hindi ko sana papatulan pero kailangan talagang ilabas natin at ipakita kung anong klase ng argumento ang meron ang iba. May useless talaga minsan, hindi mo talaga puwedeng maturuan ang mga taong ano na, eh, bulag na sa kanilang pagsamba sa mga tao. Kaya kayong mga loyalist, isipin niyo rin 'yan, ha. Kayong mga loyalist na nanonood sa akin dapat gamitan niyo ng katwiran, hindi naman huwag namang sambahin si PBBM. Tao lang naman 'yun, may mali din 'yun minsan, eh. Huwag na kayong tumulad sa DDS at sa MAGA, 'di ba? O siya, okey sa Miyerkules kita-kita ulit tayo, kaya lang Miyerkules may meeting pa o siya, okey puwede tayong mag-usap sa madaling umaga, okey? Ingat po tayo lagi, ah, ngayon nagpapatupad na ang mga tao ng mga 4-day weekend. Sa amin 'pag Lunes wala ng pasok dahil 4-day weekend kami. Kasama sa pagtitipid, gawa ng giyera na ginawa ni Trump. O siya sige na, lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Ani mula sa magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, nasaan man kayo naroon sa mundo sa ngayon. Bye for now. See you Wednesday.